Good morning. Another day, another vlog. This is our day 2. Papwad. So parang Baguio feels dito. Walang aircon, malamig yung temperature. Siguro mga nasa 21. Ayan. Ito yung mga hotel rooms nila. Ayan. Ito yung project ko dati. Ito yung door lock. So napalitan na nila. Hindi ko na yun inintay matapos dati. So nag-instruct lang ako pa paano nakabit yan. So ang ginawa ko dati is pinag-figure ko bawat isa niyan. So pinap ko lahat yung mga hotel rooms na yan. Yan lahat yun. Yan. So ito, meron silang water resource coming from the gutter ba yan? So malapit lang po sa airport, kaya first choice ng mga guests na mag-book dito sa hotel. So madalas fully book talaga siya. Pero ganyan yung ito yung full area nila. Dito nila ako nag-vlog-vlogan. Share ako ng vlog-vlogan natin. So ito yung restaurant. So coffee muna ako. So, ang lamig. Buti na lang meron silang heater sa banyo. So, sarap palito. Lamig, mainit. Hot and cold shower naman. Ayan. So, coffee muna tayo. Ano ba gagawin natin ngayon? Okay. So, yung project ko ngayon dito, marami. So, una kong gagawin. So, naiwan nga yung aking baggage sa kabilang airport. So ngayon, nilire-retrip pa nila. Nandun yung charger yung laptop. So wala akong sunod-sulat-sulat na lang ako kahapon ng meeting namin. So 8 AM ang actual time namin. 7:30 or 7:30 AM na. So doon lang kami meeting sa bagong building na ginagawa. And titignan. Tapos mag-ocular. Okay, so ang unang gagawin ko is yung TV replacement. So, yung existing TV nila na merong cable subscription, di ba yung mga old hotels naka-TV tas cable, tapos may binabayaran natin. So, ngayon, mag-upgrade daw sila ng smart TV, tapos i-install natin ng mga application na dapat 100% free para cost-effective siya. At titignan natin kung ano yung mga magandang application na ilalagay doon. And then, yun. Kung ano maging best option. Iniisip ko pa rin yung laptop ko. Anyways. So, coffee lang tayo. Medyo parang busog pa ako. Gusto kinain ko kayo pinakakadami. Tsaka goal natin dito mag-diet, hindi kumain ng kumain. So, it's a good coffee, guys. Milk talaga siya, hindi siya flavors. Good morning, guys. How are you? Ay, so ito na din pala yung anak ko. Panghalo. So, review tayo ng gagawin. So, based sa napag-usapan namin kahapon, yung overview, medyo malawak siya. So, isa-isayin natin ngayon. So, ngayon yung day 2. So, yung day 1 namin, kami overview ng mga gagawin at saka yung mga assignment. So, dito natin ngayon. So, sisimulan namin. Oops.
Sorry guys. Day 2 at matili ko hapon. Okay. So magmamapping ako. So ito yung lagay ko sa sarili ko. Magmamapping ako sa day 2 mapping. Inventory. Wow. Mapping inventory nung kasi tungkol sa TV yung assignment ko ngayon. So check ko magdo-drone out mamaya kasi si yung isang kasamahan ko mag-infrastructure din sa kanya pero mas malawak. So yun talaga magko-connect ng mga basta sobrang lawak na sa kanya. Pero ang kailangan niya daw gawin is magdo-drone pa para makita yung buong vicinity. Tapos siguro sa cabling system siguro. Cabling kable sila yun eh. So ngayon kailangan natin mag-drawing din ng mapa katulad ng ginawa ko dati. So para check ko kung malagyan ng mga names pala. Kaya pala kailangan ng mapa. So kung ano yung nasa, for example sa Eagle Building, room 128, ganyan. So kailangan ng mapping. And then inventory kasi kailangan natin malaman kung yung TV replaceable ba or pwede pa ma-revive. Yung dumb TV, maging smart TV, kaya pa pala gamit yung Android stick or Android box or whatever. Pero most probably, ang recommendation ko is to have a Google TV. So, titignan natin yan. And then, so mapping tsaka inventory. And then, tapos mamayang hapon, magre-review naman ako ng applications na pwede gamitin and kung pwedeng ma-install ito dun sa gagawin namin or bibili nilang device. So yun muna sa ngayon. And then siguro yung iba mga may ko na lang muna. Ito muna kasi baka mamaya ma-overwhelm tayo sa mahirap din kasi yung lahat gagawin sa isang araw. Tapos iba naman kasi sa operations. So meron din akong sa operations kasi tingnan ko yung existing process nila. Gagawin natin mas efficient hanggang sa ayun basta. So wag muna tayo dito. Muna tayo mag-focus. Okay, inom muna tayo ng kape guys. Good morning. Today is August 25, birthday ni Garis. Birthday Garis. So alam ko nasa Davao ka ngayon. Celebrate ang birthday mo kasi may convention. Kahapon pala pinasyal ako sa plantation. Kasi parang hacienda siya na coffee beans. Ganda experience. Okay, so nag-WhatsApp na sa akin. Hi. Good morning. Good morning, sir. Thank you so much. They brought the materials. Okay, we're done. 10 a.m. meeting. So, sorry muna pa sa room ko. Niretrieve talaga na. So much effort. I really appreciate it. Ang galing talaga nila. So, pumunta na sila sa building na iluman ko sa room ko. Then, sunod ako dun. Okay, so, nalagyan ko na yung gamit ko ba sa kwarto. So, punta na ako dun sa site. Sa new building. Dito na sila. Lamig. Hindi naman. Direktang araw. So,
Nakakabit na pala ito mga. Welcome in, YouTuber. Hello, wow. Welcome to our new place. Nice. This will be our Airbnb. I want one of these places. Yeah, Airbnb. Best for Airbnb. This kind of rooms. Yeah. Nice. So that's what you met in? No. Okay. Not yet. In the next year. Like first quarter of next year. Before the end of the year. So now it's going to get done next month. Easy. Don't go external. External is what I showed you. That's how it's going to Okay, so ngayon pupunta kami na saan kami pupunta? Ibang property daw nila. Kamusta kayo? Today we had a very special invitation from our CEO and Managing Director, Sir Mike. Niyaya niya kami to visit their family land here sa Mount Hagen, Western Highlands Province sa Papua New Guinea. Approximately more than 40 hectares of family land located nearby Mount Hagen Airport. Kung familiar kayo sa Mount Hagen, you'll know that this area is part of the beautiful Wagi Valley, one of the most important and fertile areas in the highlands of Papua New Guinea. Mount Hagen itself sits around 1,677 meters above sea level, kaya you can really feel the cool mountain air here. The mountain was named in the honor of German colonial officer Kurt von Hagen. But what makes this place even more interesting is its deep connection to traditional customary land ownership. Unlike many places where land is simply bought and sold, land in Papua New Guinea, especially in the highlands, can have a very strong connection to families, clans, and generations of people. So when you're standing on a piece of family land like this, you're not just looking to the hectares of property, you're looking to a piece of family history. And today, we're lucky enough to experience a little part of that history. Sir Mike personally showed us around the property, and habang nag-iikot-ikot kami, you can really appreciate how peaceful and expansive this place is. Imagine around more than 40 hectares of land right here in Mount Hagen. For me, this is one of the things I really appreciate about working here in DNG. Maski short time lang. Behind every place, every business, and every successful person, there's usually a story, and sometimes you get an opportunity to see the side of that story and that you normally wouldn't see. I'm sorry. So, gusto kami mag-lunch meeting. Tapos yung aking laptop, dumating na nga yung adapter, pero dumating na nga yung charger, pero yung adapter na wala na yung sa Pilipinas. So wala rin sila available dito. So yan, kasama ko para pumili ng adapter. Thank you. So, store Huawei. Can you see? This one. And where's the SIM card? It's 15 kina, 5 and then 10 times 14, 140 pesos. So nakabili ako, pero parang ang mahal. Ano debit sa akin, real time nakita ko 800 800 sa SIM card at saka doon sa adapter. Yung the adapter, did you get the adapter? Yes. Okay, thank you. Hindi pala 800, kala ko 800 nang chinik ko sa transaction logs. 200 plus lang pala. So yun, nakarating na kami dito. Ang aga nila nagsasara, 4:30, sarado na kami doon. So nandito ako sa front desk. Ngayon, ito yung ginawa ko dati. Nag-update ko. Pero nakalimutan ko yung mga names ng building, tsaka ko ng room siya. So, ulitin ko siya.
manually dito and then gagawa ko ng parang map para dun sa bagong project which is the TV nga. Okay, so kailangan ko tulong ni Ma'am doon. Natalin ko siya kasi baka nagbago na yung numbers of rooms or names ng building or names ng kailangan natin siya matapos. Reception, security guards coming. So, manual tapos piprint natin is tomorrow kasi wala lang fully book kasi ngayon. He's shopping. So, hindi ako pwede pumasok sa mga rooms para i-check lang TV nila. So, gagawin natin is mag-wait tayo bukas ng cleaning time. So, everyday ililinis yung rooms nila. So, nasabayan ko pa ngayon yung mga cleaners para ma-check physically yung mga TVs. Kung ano yung condition, kung replacement pa kailangan or ano. So, yun ang iniiwas. Nagawa ko na siya. So, iti-print ko na lang and then I'm done for the day.